Tingin ko maaaring panindigan ng kinatawang ito na sapat at matibay ang mga batayan o ang grounds upang ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Particular dito sa third complaint at maging dun sa fourth complaint. No? Unang punto, ipinapahiwatig ng kanyang tugong isinumite ng ad cautelam o with caution ang kanyang plano ngayon pa lang na idiskaril na ang proseso at takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagtakbong muli sa Korte Suprema. So yun na po ang ibig sabihin nun. Kaya nananawagan po tayo hindi lang sa Justice Committee kundi sa House na kailangan panindigan natin ang ating poder, no? Our power as a co-equal branch sa proseso ng impeachment. No? Hindi dapat tayo pumayag na muli na namang madiskaril ng isang desisyon ng Korte Suprema ang impeachment. No? Pangalawang punto, kapansin-pansin ang kawalan ng tahasang pagtanggi sa mga mismong paratang laban kay Vice Presidente. So walang tahasang pagtanggi ang Vice Presidente sa mga aligasyon. Hindi niya kailanman sinabing hindi totoo ang mga akusasyong ito o inilatag kung ano ang tunay na nangyari. Nagtatago lamang siya sa likod ng mga pamimiloso po ng mga abogado at teknikalidad tulad ng kawalan umano ng due process at ang kapusan daw ng ebidensya laban sa kanya. Pilit niyang iginigit na walang ultimate facts ang mga reklamo at wala raw siyang dapat sagutin. Ngunit pinabubulaanan ang pahayag na ito ng mismo sarili niyang mga sagot. No? Nagawa niya for example na talakayin ang mga usapin ng command responsibility, no? Ang kung katanggap-tanggap ba o hindi ang ebidensya at ang maging yung timing ng aksyon. Pinatutunayan lamang nito na malinaw ang mga akusasyon at lubos niyang nauunawaan ang bigat ng mga ito.